na balita ngayong tanghali. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Dodong. Ilang mga lokal na pamahalaan nagdeklara ng class suspension dahil sa mga pag-ulan na dulot ng bagyo. Ikalawang suspect sa pamamaril sa pamilya Abyad nahuli na rin ang Quezon City Police District. LTFRB maghahanda ng augmentation sakaling matuloy ang tigil pasada kasabay ng zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At US President Joe Biden at NATO allies muling pinagtibay ang suporta sa Ukraine. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 14, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Target ng Marcos administration na gawing investment destination ang Pilipinas. Ito'y sa pamamagitan ng inilunsad na Green Lanes. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutulungan ang mga maapektuhan ng South Commuter Railway Project. Narito ang report ni Nel Maribohok. Iwas korupsyon. Ito ang pangunahing layunin ng paglikha ng Green Lanes sa bansa. Sa pamamagitan nito, mapapadali ang proseso ng pamumuhunan sa bansa tungo sa pinapangarap na gawing investment hub ang Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang EO18 ay resulta ng patuloy na konsultasyon sa business sector upang mapalakas ang market competition at mabawasan ang anumang hadlang sa mga nagnanais na mag-invest sa Pilipinas. I'm confident that the Green Lanes will pave the way for the realization of many pledges that we have had, including those that I have personally received whilst abroad, ensuring that they will bear fruit for our people and our nation. Samantala, sinaksihan rin ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda sa South Commuter Railway Project sa ilalim ng North-South Commuter Railway System para sa contract packages S01, S03A at S03C. Sa ipinaresentang project overview ni Transportation Secretary Jaime Bautista, may kabuuang halaga ito na 52 billion pesos. Nakapaloob dito ang civic contract packages ng 14.9 kilometers na elevated at ground level rail tracks. Kasama na dito ang modern train stations na itatayo sa Blumentritt, Buendia, EDSA, Senate, Bikutan at Sukat. Ayon sa Pangulo, lilikha ang proyektong ito ng 3,000 trabaho at kung matapos na ang proyekto, nasa 800,000 commuters kada araw ang makikinabang nito sa taong 2029. Sa kabila nito, pinatitiyak ng Pangulo ang tulong sa mga maapektuhan ng pagtatayo ng proyekto, lalo na sa mga informal settler. We must also recognize the plight of informal settler families who will be affected by the project, as well as the disturbances that the construction of the NSCR system will cause. Muli ring nanawagan ng Pangulo sa publiko ng patuloy na pagpapasensya at pangunawa sa konstruksyon ng nasabing proyekto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa probinsya ng Samar ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang saksihan ang inaugurasyon ng Samar Pacific Coastal Road Project. Dito muling tiniyak ng Pangulo ang suporta ng national government sa mga lokal na pamahalaan. At para sa detalye, kumuha tayo ng update kay Nel Maribohok Live. Nel, anong klaseng tulong ang ipinangako ng Pangulo sa mga LGU? Tulong sa hakbang ng mga lokal na pamahalaan sa paglaban sa kahirapan, kalusugan at kapakanan ng mamamayan. Ito ang muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Samar Pacific Coastal Road sa probinsya ng Northern Samar. The local government can be assured of this government's continued unconditional support in your efforts to alleviate poverty, to promote good governance, secure the health and well-being of your citizenry, and usher inclusive development in your province. Nanawagan rin siya sa Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy na isulong ang mga malalaking proyekto para sa interconnectivity ng mga rehiyon sa bansa.
Ang 11.6 kilometers na Pacific Coastal Road na ito ay may 3 component na bridge mula sa Simora Junction sa munisipalidad ng Lawang papuntang Barangay Mabaras sa munisipalidad ng Palapag. Inaasahan na dahil sa proyektong ito, magdudulot ito ng magandang epekto sa ekonomiya ng mga komunidad na nakapaligid dito. Ang gobyerno ng Korea ang tumulong sa konstruksyon ng Samar Island Circumferential Road na ito. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Magiging epektibo na ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila ngayong linggo. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nasa 10% lamang na ang kabuang bilang ng mga manggagawa ang makikinabang dito. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Ipatutupad na simula sa linggo, July 16 ang inaprubahang 40 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., hindi ito mararamdaman ng mas malaking bilang ng mga manggagawa gaya ng mga nagtatrabaho sa maliliit na negosyo at informal sector. Ngayon, ang malaking problema rin talaga kaya naisip ba, only 10% ng 52 million workers natin ang mabibiyayaan yan. Yung mga informal sector, hindi naman makakatanggap dahil wala naman mga employers yun. Maayos naman aniya ang ginagamit na batayan ng Tripartite Board at dumaan sa tamang proseso ang ibinigay na wage hike. Hindi na kami nag-apila na into at ano na namin yun ang desisyon ng Tripartite Board. Palagay namin very objective, tama yung mga data ginamit nila, tama rin yung proseso at represented ng lahat ng yung government sector natin. Hindi naman umano ito iindahin ng malalaking kumpanya at tutulungan na lamang nila na maitawid din sa kanilang ibang miyembro ang aumento sa sahod. Pero kahit wala pang epekto sa malalaking kumpanya, ayon sa ECOP, maaaring mayorya sa micro-small business enterprises o yung mga nasa informal sector ay hindi kakayanin ang nasabing aumento sa sahod lalo na bumabangon pa lamang ang mga ito sa epekto ng pandemya. Kasi alam mo, 90% ng micro, kalahati dyan nagsara ng pandemya. Marami dyan, hindi pa nagbubunga. Para sa mga minimum wage earner, maliit lang ang dagdag na 40 pesos kung tutuusin kung ikukumpara ito sa taas ng mga bilihin sa ngayon. Si Louie, 12 taon ng merchandiser. Hanggang ngayon, minimum wage pa rin ang sahod. Dahil 2 ang anak na pinag-aaral, todo tipid ito sa gastusin. Pwede na rin sila 40. Wala kung yun ang nila, wala tayong magagawa kahit naman sabihin natin yung malaki, 150, kung ayaw nila aprubahan, wala tayong magagawa. Sa kung ano yung tanggapin lang natin, sa pagkain na lang siguro, tipid-tipid na lang siguro, pag sa trabaho tayo. Ang customer service employees na sina Fatima, Danica, Racy May, okay na rin daw na kahit papaano makatutulong ang 40 pesos na aumento sa sahod. Pero mas mararamdaman daw ito kung mas malaki pa ito. Isa pa sa pangamba nila, baka pagkatapos ng taas sa sahod ay tumaas din ang presyo ng bilihin at pamasahe. Sana hindi taasan yung bilihin para kahit papaano andun pa rin yung pakiramdam na tinaasan na yung sahod. Mararamdaman pa rin namin. Ang pamasahe lang yun, sir, pero yung other necessities, wala na. Hindi enough yung idadagdag na 40 pesos kasi dun mo mararamdaman kapag solo parent ka, shoulder mo lahat. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ngayong araw ng pilot testing ang Department of Migrant Workers para sa plano nitong gawing institutionalized ang online jobs fair para sa overseas employment. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Jenny Sinhente live. Jenny, saan maaaring makapag-participate ang mga kababayan natin na nais mag-apply ng trabaho abroad? Aga sa mga job seekers na nais makilahok sa pilot test ng online job fair ngayong araw, bisitahin lamang ang DMW website sa www.dmi.gov.ph.
dmw.gov.ph at mag-log on sa e-registration account para makapag-apply ng inyong napiling trabaho. 5 land-based recruitment agencies at isang manning agency ang inaasahang makikiisa sa nasabing pilot test na mag-aalok ng halos 1,600 approved job orders sa kategoryang medical and healthcare, hotel and restaurant, construction at managerial positions. Bukas ang nasabing online jobs fair sa website ng DMW 2 beses sa isang buwan tuwing Biyernes. Layunin na niya nasabing hakbang na kontrahin at mapigilan ang patuloy na pagdami ng mga nabibiktima ng mga illegal recruiters sa lumalaganap na online scams na alok ang peking trabaho abroad. Una na nga nagpaalala si DMW Secretary Susan Ople sa mga nais maghanap ng trabaho abroad na sundin ang tamang proseso at sa mga lehitimong recruitment agencies lamang mag-apply ng trabaho. Ayon sa DMW, pagkatapos ng nasabing pilot testing, ay regular na isasagawa ang nasabing online job fair para sa overseas employment tuwing ikalawa at huling Biyernes ng kada buwan at formal na pasisimulan ito sa July 21, 2023. Aga sa ngayon, hinintay pa natin ang magiging update ng DMW sa pilot testing at kung ilan ang nakilahok sa nasabing programa. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Janice Inhente. Nakatakdang ilabas ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang desisyon nito sa apela ng Pilipinas na huwag ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Posible namang idemanda ng ICC ang ilang individual kung may sapat na ebidensya laban sa mga ito kaugnay sa investigasyon ng war on drugs sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Positibo ang abogado ng mga biktima ng war on drugs ng pamahalaan na papayagan ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber na ituloy ang investigasyon dito sa Pilipinas. Batay sa inilabas na scheduling order ng ICC, ilalabas ang desisyon sa apela ng Pilipinas laban sa pagpapatuloy ng investigasyon sa kampanya kontra iligal na droga sa Martes ng susunod na linggo, July 18. Ayon kay Attorney Cristina Conte na kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs sa ICC, walang ebidensya na magpapakitang may tunay na investigasyon sa Pilipinas. Kaya dapat lang na ituloy ang pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kahit paikot-ikutin nila yung mga ebidensya nila, yung mga sinasabi nilang mga examples, yung sinasabi nilang investigasyon dito sa Pilipinas, kahit paikot-ikutin nila yon, wala silang mapapakita sa atin na may investigasyon ng crimes against humanity dito sa Pilipinas. Samantala, naniniwala naman si Solicitor General Minardo Guevara na may tsansang makakuha ng paborableng desisyon ang pamahalaan ng Pilipinas. Pero kahit i-dismiss niya ang apela ng bansa, hindi nito mapabago ang katotohanang may ginagawang investigasyon sa mga pag-aabuso kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga, kasama man o hindi ang ICC. Dagdag pa nito, kapag hindi pinagbigyan ang apela ng pamahalaan, ay wala na itong ibang remedyo o paraan para pigilan ang investigasyon. Maaari din anyang maghain ng reklamo ang ICC prosecutor sa kahit sino sa mga respondent basta't may sapat na ebidensya. Binigyang diin naman ng abogado ng war on drugs victims na humanda na ang mga posibleng pangunahing utak sa mga nangyaring patayan. Dahil maaring maglabas ng warrant of arrest ang ICC para sila ay makipagtulungan sa investigasyon. Kung maalala nyo, nag-issue ng ganito laban kay Putin, presidente ng Russia. So yung warrant of arrest niya ay para sa investigasyon. Kaya nakakakaba kasi kakaiba ng level to. Para lang, pero yung warrant of arrest ay para makipag-cooperate sa investigation, not exactly to face charges. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ng SOLD ang kaso ng pamamaril sa photojournalist ng Rimate sa Quezon City noong June 29. Gayunman, ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre, hindi pa ito sarado dahil nasa 6 hanggang 7 pang suspect ang hindi pa nahuhuli. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Solved ito, pero hindi closed. Solved na ito. We consider it by the definition ng aming
the PNP standards. Ilang araw matapos na mahuli ang isa sa mga gunman sa pamamaril kay Joshua Abiad at ilang miyembro ng pamilya nito, ikinukonsidera na ngayon ng Quezon City Police District na lutas na ang kaso. Gayunman, hindi pa rin masasabing sarado na ang kaso dahil hindi pa naaaresto ang ibang suspect at ang itinuturong mastermind na isa umanong dating barangay official sa Pasay City. Solved na ito. Pero continuous pa rin, open siya sapagkat ongoing ang manhunt sa iba pa mga suspects na at large. Isinasa ilalim na rin sa eksaminasyon ang na-recover na jacket ng naarestong gunman na si Eduardo Almario Legaspi, pati ang sasakyan na natagpuan ng mga pulis sa San Leonardo, Nueva Ecija. This jacket now is being subjected for forensic examination para sa DNA testing. Most probably makakuha tayo ng fibers dyan. And second item that we are going to present, nandun ang views na yan. Yung views na yan naman ay na-trace na natin sa Nueva Ecija. Ang plate number dyan sa time ng incident is different from makikita nyo ngayon dyan. Sinabi pa ni QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, na umuwi pa sa Tunasan, Muntinlupa ang mga suspect bago pa nagtungo sa Nueva Ecija. So tinamper dyan yung kanyang conduction sticker. Ginamitan nila ng itim na tape para mag-iba ang mga numero. Pagkatapos nilagyan nila yan ng sticker nung Las Piñas na friendship route. Kaya it led us really to a goose chase, a wild goose chase. Pero eventually, nakita pa rin natin ang tunay at ito ngayon, we are really every day inching closer to the complete solution of this case. Nagpapatuloy ang operasyon ng mga pulis para mahanap ang 6 hanggang 7 pang mga suspect kasama na ang mastermind sa krimen. Nauna nang sinabi ng QCPD na inupahan ang mga suspect para tambangan sina Joshua Abiad. Kaya hinayar itong grupo dahil feeling nila si Josh ay nag-feed ng information doon sa mga bumibira kay chairman kasi politiko nga siya. Okay? So ito namang mga players na ito ang isa rito ex-policeman, dismissed na police, at saka, mga gun for hire talaga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay pa rin na balita, nahuli na rin ng Quezon City Police District ang pangalawang suspect sa pamamaril sa pamilya Abiad. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre, ang suspect ay nahuli sa isang bus terminal sa Quezon City. At para sa update, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano ang partisipasyon nitong ikalawang suspect sa kaso ng pamamaril sa pamilya Abiad? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ito ang spotter at yung nakita na nakasakay ng motorsiklo na sumunod sa kotse na sinakyan naman ng mga gunman pagkatapos ng pamamaril. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, nahuli ang suspect matapos na may magtip sa kanila na paluwas ito ng Metro Manila galing sa isang lalawigan sa norte. Nadakip nga ang suspect na si Jo Marie de la Cruz Campillo sa Pangasinan Solid North Transit sa EDSA Cubao. Na-recover din Ella sa suspect ang isang 9mm pistol. Kaugnay nito, nasa 5 hanggang 6 na personalidad pa ang kanilang hinahanap, kabilang ang mastermind sa krimen. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nagpulong ngayong umaga ang Department of Justice o DOJ at PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na may kaugnayan sa nangyaring raid sa isang Pogo Hub sa Las Piñas City kamakailan. Nauna nang naging issue ang umano'y kawalan ng maayos na koordinasyon sa isinagawang raid ng pulisya sa nasabing Pogo Hub. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may detalye na ba kung ano yung mga napag-usapan sa meeting ng DOJ at PNP-ACG? Hanggang sa ngayon, wala pa tayong detalye at nakita natin na kakalabas lang ng PNP-ACG Chief
dito sa DOJ at mamaya magpatawag ng press con itong si Justice Secretary Crispin Remulla. Pero batay sa naunang pahayag aga ni Remulla, kausapin nga nito ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG kasunod ng naganap na raid dyan sa isang pogo sa Las Piñas City noong nakaraang buwan. Kailangan anya ito dahil may mga procedure sa pagsasagawa ng raid ang hindi nasunod dahil walang case build-up o walang dahilan para hulihin ang mga suspect. Walang partikular na reklamo at walang coordination ang PNP-ACG nang salakayin nila ang nasabing Pogo Hub. Ang naging resulta ay pinakawalan yung mga nahuling suspect para sa malalim na investigasyon dahil kulang umano ng ebidensya ang PNP. Binigyan din ng DOJ na kapag may mga raid, mahalagang makapangalap ng matibay na ebidensya at maigi na may mga kasamang prosecutor. At kanina nga umaga ay dumating dito dito sa DOJ si PNP-ACG Chief Brigadier General Sidney Hernia para sa nasabing pulong kasama si Remulla. At sa ngayon antabayanan natin mamaya aga kung ano yung magiging pahayag naman ni Remulla dito sa kanilang napag-usapan kasama ang PNP-ACG. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Roundup Balita. Pinapaimbestigahan na sa mababang kapulungan ang umano'y questionable procurement ng bagong logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Batay ito sa House Resolution Number 1120 na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Diin ni Castro, pagsasayang lang ng pera ng taong bayan ang nasabing PAGCOR logo na ginastusan ng 3 milyong piso. Paalala ni Castro, dapat managot ang nasa likod ng umano'y maanumalyang procurement process sa gobyerno. Pinasalamatan ng Department of Health ang Korte Suprema kaugnay sa naging desisyon nito na ipawalang bisa ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng mga inilabas na resolusyon ng IATF. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DOH na ang lahat ng mga regulasyon na ipinatupad noong kasagsagan ng pandemya ay ginawa ng may pagmamalasakit para sa ikabubuti ng lahat. Ito rin nila ang nagsilbing daan upang makamit natin ngayon ang pagbabalik normal ng ating pamumuhay sa kabila ng banta ng COVID-19 virus. Nanindigan rin ang DOH na magpapatuloy ang kanilang mga programa upang labanan ng COVID-19, partikular na ang pagtutok sa ginagawang vaccination efforts ng pamahalaan upang hindi na muling dumami pa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Magpupulong sa 1 linggo ang National El Nino Team bilang paghahanda sa nakaambang tagtuyot. Ayon sa Office of Civil Defense, inaasahang may isasapinal dito ang National Action Plan for El Nino. Ang naturang meeting ay dadaluhan ng iba't ibang concerned government agencies. Plano ng Philippine Ports Authority na bigyang prioridad ang pagtatayo ng cruise ship terminals sa bansa. Ito ay upang makamit ang target na 12 million tourist arrivals ng Department of Tourism. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago Layon, na ma-accommodate ang mga dayuhang dumadating sa bansa sakay ng cruise ship. Sa darating na Oktubre, nakatakdang buksan ang kauna-unahang dedicated cruise terminal sa Pilipinas na matatagpuan sa Siargao. Plano rin ng PPA na magtayo ng cruise terminals sa Coron, Palawan, Boracay, Bohol at Camiguin. Maghahanda ng augmentation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sakaling matuloy ang bantang tigil pasada ng ilang transport groups na isasabay sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may ilan namang hindi sasama sa transport strike pero magdaraos ng kilos protesta sa mga araw ng SONA o sa araw ng SONA. Narito ang report ni JP Nunez.
Pinaghahandaan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga hakbang na kanilang gagawin sakaling matuloy ang planong nationwide tigil pasada ng Grupong Manibela mula July 24 hanggang July 26. Ayon sa LTFRB, makikipag-ugnayan sila sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa augmentation ng transportasyon. Ito'y upang maiwasan na ma-stranded ang mga pasahero sa mga nabanggit na petsa. If this pushes through, we will ensure that there are alternative means of transportation for the commuters. Ayon sa LTFRB, nabigla sila sa desisyon ng Manibela na magsagawa ng tigil pasada, gayong bukas naman ang ahensya sa anumang pag-uusap hinggil sa kanilang mga hinaing ukol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kaya nagtataka nga kami kasi lagi nga siyang nandito kay Chairman Guadis. We even have pictures eh. Sa mga larawang ibinigay ng LTFRB, ipinakita nito na noong June 21 ay nakipagpulong pa ang Grupong Manibela kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III. Samantala, hindi naman itinanggi ni Mar Valbuena na may pag-uusap sila ng LTFRB at ng Department of Transportation. Pero iginiit nito na wala namang nangyayari sa kanilang dialogo. Ilan sa mga hinaing ng grupo ay mayroon umanong mga korporasyon o kooperatiba na politiko ang nagpapatakbo at nabibigyang pabor ng LTFRB. Kaya naman nais nila na wag nang magkaroon ng consolidation at ibalik na lamang ang 5-year validity ng prangkisa sa mga individual na operator. Opo, sinasabi ko naman po sa kanila, 4 na beses na po ako nanggaling dyan sa LTFRB. Lahat po ng sinabi ko naman po na nakikipag-usap. Hindi ko naman po sinabing hindi kami nag-uusap. Kaya nga po, may usap lang pero wala pong aksyon. Samantala, nilinaw naman ng Grupong Piston na hindi sila lalahok sa tigil pasada. Gayunman, magdaraos pa rin sila ng kilos protesta sa July 17 at July 24 kasabay ng SONA ni PBBM. Sa July 17, may ilan sa kanilang mga kasamahan ang magmamarcha patungong Malacanang upang magdala ng isang sulat sa presidente. Naglalaman ito ng kanilang apela o pagtutol sa mga regulasyon ng PUVMP, partikular ang patuloy na pagsusulong ng franchise consolidation. Batay doon sa kanyang pangako naman ng eleksyon, sinasabi nga niya hindi naman daw siya papayag na mawala yung ating mga traditional give me. Pero sa aktual na umiiral sa kasalukuyan ay inuobliga at pinagtura sa kami ng DOTR at ng LTFRB na pumasok sa pinambalangkas ng consolidation. Samantala, tiniyak naman ng ilang transport groups na hindi sila makikiisa sa gagawing tigil pasada dahil batid ng mga driver na sila rin ang kawawa kapag 3 araw silang walang kikitain dahil lamang sa pagpoprotesta. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng Department of Transportation ang mga paratang ng Grupong Manibela hinggil sa kanilang mga hinaing sa PUV Modernization Program. Sa isang opisyal na pahayag, nilinaw ng DOTR na laging bukas ang kanilang tanggapan maging ang LTFRB at Office of Transportation Cooperatives upang pakinggan ang hinaing ng mga driver at operator ukol sa PUV modernization. Maging ang usapin ng Local Public Transport Route Plan. Kaugnay nito, hinamon ng DOTR ang Grupong Manibela na patunayan ang kanilang mga akusasyon at maglabas ng mga ebidensya. Para sa DOTR, naghahanap lamang ang Manibela ng atensyon ng media at simpatya ng publiko kaya sila magtitigil pasada. Posibleng matapos na sa darating na Agosto ang ginagawang consultation meeting ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga public transport cooperatives kaugnay sa usapin ng PUV Modernization Program. Ayon sa LTFRB, ito ang kanilang gagamiting batayan sa magiging desisyon kung mayroon pa bang kailangang baguhin sa gagawing implementasyon ng PUV Modernization Program na tinututulan pa rin ng ilang transport groups. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez Live.
JP, base sa konsultasyon ng LTFRB sa mga transport cooperatives, meron na ba silang nakikita na dapat baguhin dito sa PUB Modernization Program? Aga, ayon sa LTFRB, maaaring merong ma-revise, ma-amend o may improve dun sa balangkas ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Pero sa press con kahapon, sinabi ng LTFRB na hindi pa ito mabibigyan ng detalye dahil nga tuloy-tuloy pa yung ginagawa nilang consultation at matatapos pa yan sa buwan ng Agosto. Ayon sa LTFRB, sa August 10 matatapos yung ginagawa nilang konsultasyon sa mga kooperatiba sa buong bansa kasama ng Office of the Transportation Cooperatives. Bago yung itinakdang deadline sa consolidation ng mga PUVs sa December 31, ay magkakaroon ng desisyon ng LTFRB kung aling bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ang maaaring baguhin. Pagbabatayan nila yung mga kwestiyon ng mga transport cooperatives na nakausap nila. Dito malalaman kung papayagan pa rin ang mga tradisyonal na jeep o tuluyan na silang mape-phase out o kaya naman ay mananatiling tradisyonal ang itsura pero rehabilitated na at pasok sa national standards. O kaya naman ay talagang mga modern jeep at modern UV Express na ang gagamitin bilang mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon, isinusulong ng LTFRB ang consolidation dahil ilang beses na rin itong naurong mula pa noong 2017. Isa ito sa mga component ng PUVMP at ayon sa LTFRB, mahalaga ito upang magkaroon ng inisyatibo at kakayahan ang mga individual na operator na isaayos ang kanilang mga unit para sa maayos at maaliwang biyahe ng mga pasahero. Batay sa huling datos ng ahensya nitong June 2023 sa ginagawang franchise consolidation, 63.4% na ang compliance rate ng mga traditional na jeep sa buong bansa. Higit 100,000 ang nakapag-consolidate mula sa mahigit 150,000 na mga units. Habang mas mataas naman ang compliance rate ng UV Express na aabot na sa 72.7% o 14,483 units mula sa 19,932 units. Aga, ayon sa LTFRB, nananatili ngang bukas yung kanilang ahensya upang makinig dun sa mga transport group at sa iba pang mga operator ng mga public transportation kung meron pa rin silang hinaing laban nga dito sa modernisasyon na ginagawa sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Sinimula na ng Land Transportation Office o LTO ang pag-issue ng Electronic Driver's License o EDL na ito ay valid kagaya ng Physical Driver's License. Ito ay sa gitna ng patuloy na problema sa pag-imprenta ng driver's license dahil sa kakulangan ng plastic cards. Inihayag ni LTO Officer in Charge Hector Villacorta na nailabas na ang implementing guidelines para sa pag-issue ng EDLs matapos ang masusing pag-aaral sa seguridad ng digital version ng lisensya. Nag-umpisa ang paglalabas ng EDLs nitong Miyerkules at maaari nang ma-access sa Land Transportation Management System account ng driver's license holders. Tiniyak din ng LTO na pareho ang pribilehiyo at responsibilidad para sa EDL sa physical driver's license. Sa iba pang balita, nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Dodong. Sa update ng Pag-asa, nakataas ang wind signal warning sa maraming lugar dahil sa bagyo. Alamin natin ang update sa bagyong Dodong mula kay Ray Pelayo live. Ray, posible pa bang lumakas itong bagyong Dodong at kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Ayon sa Pag-asa, patuloy na magiging tropical depression itong bagyong si Dodong habang binabaybay nito yung area ng Northern Luzon at ito naman ay inaasahan na magiging tropical storm paglalabas nito sa West Philippine Sea bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 11 ng umaga, ito'y namataan ng Pag-asa sa vicinity ng Alakapan, Cagayan. Gabi ay ito'y naglandfall dyan sa may area ng Isabela.
At ang taglay nitong lakas ng hangin ngayon ay 45 kilometers per hour. Pagbugso, naaabot sa 75 kilometers per hour. Kumikilos to pa north-northwest sa bilis na 15 kilometro o 25 kilometers per hour. Ayon din sa Pag-asa, ang signal number 1 ay nakataas sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at yung northern portion ng Pangasinan. Makakaranas dyan ng mga pagbugso ng hangin. Ang mga lugar naman na makakaranas ng malakas ng mga pagulan, yung Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Norte at yung La Union, kasama na rin ang Pangasinan. Sa mga susunod na oras, ayon sa Pag-asa, patuloy na tatahakin itong bagyong si Dodong, yung pinakasentro nito, yung direksyon ng Ilocos provinces. At by Sunday, ito nga ilalabas na ng Philippine Area of Responsibility or as early as Saturday night o bukas ng gabi. Ayon sa Pag-asa, malakas ngayon yung habagat o yung southwest monsoon, kaya naman makakaranas din ng mga pagulan, maging yung mga lugar na walang nakataas na wind signal, kabilang na dyan at Metro Manila, lalo na yung area ng Palawan din at yung Western Visayas. Yung latest ating panahon, balik sa aga. Ray, ito bang mga pag-ulan na dala ng bagyo, no? Inaasahan bang makakatulong ito para makadagdag ng tubig sa mga dam? Yes, aga. Actually, since start pa kahapon ay nakaramdam na ng mga pag-ulan dyan sa may area ng Angat Dam. Kanina nga umaga, halos walang nabawas doon sa level ng tubig sa Angat Dam. And then yung Ipo Dam at yung Alamesa Dam nagkaroon ng bahagyang pag-angat. At maging yung Magat Dam sa Isabela, bahagya ding umangat. Ibig sabihin nito ay nagkakaranas ng mga pag-ulan sa mga nasabing lugar. Aga? At Ray, pagkatapos nitong bagyong Dodong, meron pa bang susunod na mga bagyo tayong inaasahan na papasok? Yes, aga, ang forecast nga ng Pag-asa ay mga 3 to 4 tropical cyclone yung pwedeng mabuo sa buwan ng Hulyo. At immediately next week, meron tayong nakikita na circulation doon sa silangan ng, nasa labas pa ito ng Philippine Air Responsibility, tinitingnan pa yung possibility na ito yung mabuo. Napaka-active kasi ngayon nung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Ito yung breeding ground talaga ng mga bagyo. Ibig sabihin sa part na yan, sa silangang bahagi yan ng Mindanao, mainit yung karagatan sa lugar at posible nga na magkaroon ng panibagong bagyo dyan sa lugar na yan by next week. Aga. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Nagdeklara ng class suspension ngayong araw ang ilang mga lokal na pamahalaan bunsod ng masamang lagay ng panahon na dulot ng bagyong Dodong. Kabilang sa mga walang pasok ang lahat ng elementary school sa Baguio City. Wala ring pasok sa eskwela ang buong lalawigan ng Cagayan mula kinder hanggang senior high school. Habang all levels naman ang class suspension sa bayan ng Pagayawan sa Lanao del Sur. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas, mapa-public at private schools sa may San Fernando, Pampanga, maging sa probinsya ng Ilocos Sur. Pansamantalang sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Palawan, unsod ng masamang lagay ng panahon. Sa abiso ng PCG, pinagbabawalan na munang maglayag hanggang mamayang alas 4 ng hapon ang mga maliliit na sasakyang pandagat, partikular na ang tourist motor bangka. Pinag-iingat ng PCG ang lahat ng mga maglalayag at pinayuhan na mag-monitor hinggil sa lagay ng panahon. Kanselado ngayon ang ilang domestic flights, bunsod ng masamang lagay ng panahon. Ayon sa Manila International Airport Authority, as of 10:35 a.m., 4 na flights ng Cebu Pacific na papuntang Tugigaraw at pabalik ng Maynila ang apektado ng flight cancellation. Una nang nag-abiso ang Cebu Pacific sa kanilang mga pasahero na asahan ang posibleng delay o kanselasyon ng ilang flights mula July 13 hanggang ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Inaabisuhan ang mga pasahero na i-check ang kanilang flight status sa official website ng Cebu Pacific.
Ngayong hindi pa rin kumakalma ang Bulkang Mayon sa Albay, itutuloy pa rin ang Department of Education, Bicol Region, ang pagpapatupad ng blended learning sa mga paaralan sa probinsya dahil sa banta ng pag-aalboroto ng bulkan. Mula sa Daraga Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta yung kalagayan ng mga estudyante dyan at gaano ba karaming mga mag-aaral itong apektado nitong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon? Aga, batay sa datos ng Department of Education o DepEd Bicol, umaabot na sa mahigit 19,000 na mga estudyante ang apektado ng pag-aaral. Busod nga nitong mataas pa din ang aktibidad ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Kasama rito ang mga mag-aaral na inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Dahil dito magpapatupad ng blended learning ang DepEd Bicol para tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Una, anong mode of learning delivery? Siyempre po, mag-a-adjust yung mga schools being used as evacuation center at saka yung mga affected schools. The first na gagawin natin, we will go with the modular at yung face-to-face later na lang once na maghupa na ang Mayon Volcano. So yan po ang unang gagawin natin. Kumbaga sa we opened the school year on August 28, but those affected will be on distance learning. Aga, bukod sa paggamit ng module, ipatutupad din ang shifting ng pasok ng mag-aaral. Umaga ang para sa mga estudyante ng eskwelahan at sa hapon naman ang mga bakwit na mag-aaral. Nakikipag-ugnayan naman ang DepEd Bicol sa Office of the Civil Defense o OCD para sa relokasyon ng 2 eskwelahan na nasa loob ng permanent danger zone. Ito ang mga eskwela ng Calbayog Elementary School sa bayan ng Malilipot at Magapo Elementary School sa Tabaco City. Actually, we have 2 schools within the 6-kilometer dangerous, permanent dangerous zone. Ito ay pinag-uusapan na rin namin sa taas with Undersecretary Rev C. Escobedo. Nag-coordinate na sila sa OCD para matulungan ang DepEd kung saan makakakuha ng site for the relocation of the school. We are also starting to initiate plan kung paano namin ito ma-relocate. Aga, isa sa ilalim naman sa psychosocial first aid ang lahat ng displaced learner sa pamamagitan ng arts activities sa mga evacuation center. Maging ang 805 mga guro at non-teaching personnel ay sasailalim din sa stress debriefing. Samantala, batay sa 24-hour monitoring ng Mayon Volcano Observatory nitong Huwebes, July 14, nakapagtala ng 5 volcanic earthquake, 361 rockfall event, 7 pyroclastic density current o USON. 1,582 toneladang sulfur dioxide ang nilabas ng bulkan at 200 metrong taas ng plume o pagsingaw na napadpad sa silangan timog silangan ng Bulkang Mayon. Nananatiling mataas pa din ang aktibidad na may ground deformation ang palibot ng Bulkang Mayon. Yan muna ang balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Kinokonsidera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagtataas ng alert level ng Taal Volcano mula sa 1 sa 2 kapag patuloy na lumala ang aktibidad ng bulkan. Inanunsyo ito ng PHIVOLCS matapos matukoy ang serye ng shallow tremors at pagtaas ng sulfur dioxide emissions sa mga nakalipas na linggo. Batay sa naobserbahang parameters sa Taal Volcano, sinabi ng PHIVOLCS na kasalukuyan ay mayroong shallow hydrothermal activity sa bulkan. Nagpaalala naman ang PHIVOLCS sa publiko na ipinagbabawal pumasok sa permanent danger zone sa Taal, partikular sa paligid ng main crater at sa daang Castilla Fissure. Inabisuhan din ang local government units at mga komunidad malapit sa Taal Lake na manatiling alerto at handa sakaling lumala ang sitwasyon ng bulkan.
Muling pinagtibay ni US President Joe Biden ang pangako nitong patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine hanggang kinakailangan. Maging ang NATO member countries nagpahayag din ng suportang pangsiguridad sa idinaos na 2-day NATO summit sa Lithuania. Narito ang ulat ni Christy Rosacia. Muling pinagtibay ni US President Joe Biden ang pangako nito na patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine hanggang kailangan nito. Ginawa ng presidente ang pahayag kasunod ng idinaos na 2-day high-level North Atlantic Treaty Organization Summit sa Vilnius, Lithuania na nagsimula noong July 11, kung saan nagpahayag rin ng garantiya ng suportang pangseguridad para sa Ukraine ang member countries ng alyansa. Nagkasundo rin ang mga ito na alisin na ang requirements para sa Membership Action Plan para sa Ukraine at lumikha ng daan para sa NATO membership nito. Binigyang diin rin ni Biden na ginagawa ng Amerika maging ng mga kaalyado nito ang lahat ng magagawa upang masuportahan ang Ukraine. Aniya pa, gumagawa din ang mga kaalyado ng mga pangako ng pangmatagalang pagsisikap upang mabigyan ng seguridad ang Ukraine. Samantala, dahil sa inaning suporta at mga garantiyang pangseguridad, tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na tagumpay ng Ukraine ang katatapos na NATO summit. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang makararanas ng matinding heat wave sa mga susunod na araw ang timog na bahagi ng Europa at hilagang kanluran ng Afrika. Kaya naman patuloy na nakaalerto ang mga pamahalaan sa masamang epekto ng extreme hot weather conditions sa kalusugan at kapaligiran. Ang detalye sa ulat ni Jovic Bermas. Isang matinding heatwave ang inaasahang darating sa Southern Europe at Northwest Africa sa mga susunod na araw. Ang heatwave ay isang bahagi ng hot weather kung saan ang temperatura ay mas mataas sa inaasahang init sa summer season. Ayon sa mga eksperto, aabot sa mahigit 40 to 50 degrees Celsius ang weather temperature sa mga bansang Spain, France, Greece, Croatia at Turkey. Naglabas naman ng red alert warning ang Italy sa 10 syudad, kabilang ang Rome, Bologna at Florence. Sa isang pagsusuri ng IS Global Institute sa Barcelona, nakapagtala ang Italy ng pinakamaraming bilang ng nasawi dahil sa heatwave na umabot sa mahigit 18,000 noong nakaraang taon. Bunsod nito, pinag-iingat ng mga pamahalaan ang mga tao, maging ang mga turista na iwasang magbilad sa araw at palaging uminom ng maraming tubig na hindi bababa sa 2 litro kada araw. Nagpayo rin ng mga otoridad na iwasan muna ang mga nakaka-dehydrate na inumin tulad ng kape at alkohol. Samantala, isinisi naman ng mga eksperto ang pagkakaroon ng madalas na heatwave dahil sa climate change na nagdudulot din ng record-breaking wildfires sa iba't ibang kontinente at pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctica. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa ilalim sa Phase 2 clinical trial sa buwan ng Agosto ang isang gamot na dinevelop ng Heart Research Institute o HRI na may potensyal na mapabuti ang daloy ng dugo sa utak ng mga pasyenteng na stroke. Itinuturing ng Australia na isang pambihirang tagumpay sa nakaraang mahigit 30 taon ang pagkakadevelop ng gamot. Narito ang report ni Danny Delieva. Isasagawa sa Australia sa darating na buwan ng Agosto ang Phase 2 clinical trials ng TB0309, isang blood thinner na may malaking potensyal na maiayos ang daloy ng dugo papunta sa utak ng mga pasyente na na-stroke. Ang TB0309 ay bahagi ng grupo ng medication na kilala bilang blood thinners, gaya ng aspirin na madalas gamitin sa heart attack patients, subalit ang TB0309 ay may potensyal na magamot ang stroke. Ang stroke ay nangyayari kapag ang isang namuong dugo ay humarang sa daluyan ng dugo at nakakagambala sa daloy ng dugo patungo sa utak.
Kapag agarang naibigay ang TBO 309 sa na-stroke, makaiiwas ang pasyente sa mapaminsalang brain damage at mas malalang cognitive at physical disabilities. Ayon kay lead researcher, Professor Sean Jackson, sakaling mapabuti ng gamot na ito ang daloy ng dugo sa utak ng hindi nagiging sanhi ng labis na pagdurugo, maaari itong maging game changer sa tradisyonal na pamamaraan ng panggagamot ng ischemic stroke. Samantala, nasa 80 stroke patients na manggagaling sa 6 na hospital sa palibot ng Australia ang isa sa ilalim sa TBO 309 Phase 2 clinical trials. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iba't ibang gawang-gawa sa kapwa ang nasaksihan sa Grand Fiesta ng Diyos na ibinagdiwang ng Members Church of God International kahapon. Narito ang report ni Gladys Tumabi. Walang umuwing hindi masaya sa selebrasyon ng Fiesta ng Diyos kahapon ng Members Church of God International sa Apalit, Pampanga. Ipinaramdam ng samahan ang kanilang mainit na pagtanggap sa mga bisita, anuman ang kanilang paniniwala at katayuan sa buhay. Iba't ibang serbisyo publiko ang inihanda ng MCGI sa mga bisita. Kabilang narito ang medical mission, free store, at iba pang serbisyo na maaring ma-avail ng libre. 71 years old na si Nanay Adelaida Farmes. Bumiyahe pa mula sa Tondo, Maynila para lamang ma-avail ang libreng check-up. Best time ko lang kasi po umattend dito ng Fiesta ng Diyos. Kaya sabi ko, parang hinuhugot ba ako na sige. Parang may nag-ano sa akin na sige, magpunta ka doon, mag-check up para ma-experience. Kaya sabi ko, paggabi hindi nga ako makatulog parang gustong-gusto ko na pumunta rito. Salamat naman sa Diyos at nakarating kami na maluwalhati. Mahaba man ang pila, ay hindi ito alintana ni Nanay Adelaida dahil hindi na nito puproblemahin ang ibabayad sa kanyang pagpapagamot. Nasisya, natutuwa rin ako dahil nakilala ko rin yung ibang sister ka, brother, gano'n na. In-entertain ka, lalapitan ka. Pasalamat ako sa Diyos dahil hindi ka naman pinababayaan. Nararamdaman ko talaga, oo. Parang matutuwa ako. Nasisya ako sa mga kapatiran ba. Hindi ka pinababayaan, hindi ka pares ng iba na lalapitan ka, kumain ka na ba? Kahit sa kanyang katandaan, ramdam ni Nanay Adelaida ang naging paglingap sa kanya ng mga kapatid sa MCGI. Si Nanay Elsie Mateo, hindi na puproblemahin pa ang isang linggong pagkain para sa kanyang pamilya matapos ma-avail ang libreng groceries sa MCGI Free Store. Aniya, malaking tulong ito lalo't wala na siyang trabaho ngayon. Ay, napakasaya po. Hindi po namimili ng tao. Sardinas po, kape at saka bigas. Eh, syempre, ito po kailangan namin. Nagpapasalamat po ako na makakaraos kami ng 1 linggo. At syempre, hindi mawawala sa isang kasiyahan ang masasarap na pagkain. 47 mga food booth ang inihanda ng MCGI para sa mga bisita nito, kung saan nakahilera ang iba't ibang delicacy ng mga probinsya sa bansa at maging sa abroad. Andyan ang mga kakanin, strawberries ng Benguet at marami pang iba. At syempre, hindi mawawala sa anumang ingranding selebrasyon ng mga Pinoy ang lechon. Masarap na, unlimited pa. Kaya ang mga tao want to sawa sa pagpunta sa food booth. Mananatiling sa bawat pagtitipon at kasiyahang ginagawa ng MCGI ay kaakibat nito ang paraan na makatulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Dahil noon pa man ay bit-bit na ng samahan ng aral na ang paggawa ng mabuti ay kailanman hindi magbubunga ng masama.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 21 na nagsasabi, "Hindi ko kayo sinulatan nang dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!